naman yung taong yun? Hindi ko siya gusto. Aray ko po, ang sakit. Ha? Ay! Pati! Huliin ko sanang malit na ibon eh, pero hindi ko nagawa dahil nakailam ka na naman. Ikaw talaga. Lagot ka sa akin. Pati! Pati, halika dito! Lagot ka sa akin ngayon. Kakausapin daw kayo ni Mrs. Medlock. Alam niyo na kung bakit. Na naman? Nakakahiya ka. Bakit hindi mo tinapos ang iyong klase? Hindi mo na iginalang ang iyong guro. Kasi po, bagat na po ako. Iba ang oras ng paglalaro. Sa pag-aaral, ginagawa yun ni Binibining McCoy para sa'yo. Hindi para kanino man, Mary. Nakakahiya. Kailangang matuto ka. Maghintay ka ng taktang oras. Tama, isasama kita sa simbahan sa susunod na linggo. Kailangang magpakatino ka doon. Ng basket na yan. Biblia po. Heto po. Ay, tingnan niyo po. Bakit ba, Marta? May nakita po akong bulaklak. Kakaibang bulaklak. Ate Marta! Ate! Sandali! Deacon? Opo, si Deacon. Siya pong aking kapatid, Mrs. Medlock. Deacon! Kapatid mo siya, Martha? Ibig sabihin... Magandang umaga po, Mrs. Medlock. Magandang umaga. Kumusta na? Magsisimba ka rin ba? Talaga po magkapatid kayo ni Martha, Deacon? Totoo, hindi mo pa pala alam. Siya rin ba? Oo, meron pa nga kami kapatid na wala rito dahil nagtatrabaho sa malayo. Hayaan mo, ipakikilala kita sa kanila, Mary, kung gusto mo. Huwag na lang. Oh? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ano bang ginawa ko? Ang bilis mo makalimot. Di ba tinapon mo si Patty? Kasi, Tabi ka nga dyan. Hindi makadana ng bahay at saka ang baho-baho mo. Ay, nako. Kakaiba talaga ang mga babae. Bakit ba hindi nila maintindihan ang totoong kabutihan? Kapatid mo ba silang lahat, Martha? Oo, silang lahat. Nagtataka ka ba, senyorita? Meron pa kami isang kapatid na lalaki, yung panganay. Pero doon siya sa loob na nagtatrabaho. Meron bang isa? Senyorita Mary, maaari po bang sumama na lang kayo sa amin? Sa'yo? Huwag na lang. Be! Sige! Sige, kuya! Ha? Ang ganda, no? Bulaklak yan ng isang halaman. Gusto mo ba? Kung galing sa'yo, hindi na rin. Bihira itong bulaklak pag panahon ng taglamig. At kalimitan ay lila ang kulay nito. Isa ka talaga makakita ng mga puting bulaklak tulad nito, senyorita. Sabi nila, magiging masaya raw ang taong makakita ng puting bulaklak. Sa'yo na lang. Sige na nga, mapilit ka kasi. Pero wag mong iisipin na pinapatawad na kita. Hindi ba, Deacon? Malayo pang mangyari yun, oy. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Ano ba? Itigil mo na nga yan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa
gusto daw niya makipagkaibigan sa'yo. Halika dito. Diyos ko po, masama ang magbigay ng gulo sa ibang tao, lalong-lalo na sa simbahan. Huwag niyo nang ulitin ang mga nangyari kanina. Hindi dapat nagdadala ng hayop sa loob ng simbahan. Kasalanan ko naman po talaga, Padre. Wala po talaga siyang kasalanan. Ako po talaga. Kasalanan ko po, dinala ko pa si Patty. Hindi totoo yan. Inilabas ko kasi ang daga, kaya ang nangyari... Tumigil ka nga dyan! Huwag na kayo magtalo. Huwag na kayo mag-away. Naunawaan ko kayo. Pareho kayong mabubuting bata na pinagtatakpan ng bawat isa. Tama na yan. Patatawarin kayo ng Diyos. Maaaring patatawarin, pero hindi tiyak. Magpapakabait ka, Patty, ha? Sa susunod na magugulo ka na naman, tiyak na ilalayo ka na sa akin ni Mrs. Medlock ng tuluyan. Ayoko mangyari yun. Medyo maginaw pero mag-peace ka lang ng konti. Sige na. Magandang gabi, Patty. Kasalanan niyang lahat yun. Kailangan mo pa ng kaunting pasensya, Mrs. Medlock. Hindi mo kasi nararamdaman ang nararanasan ko. Hindi ko maunawaan kung bakit pinag-aaksayan pa siya ng panahon ni Mr. Craven. Napakasutil na bata. Talagang ganon. Oo, alam kong pamangkin niya ang bata at walang gustong umampun sa kanya. Kaya lang hindi niya alam ang buong pangyayari. Kaya siya nandito ay dahil sa kabaitan ng isang tao sa kanyang kapwa. Hindi niya naiintindihan yon. Alam mo, Mrs. Medlock, pinaubaya sa'yo ni Mr. Craven ang kanyang pamangkin, kaya kahit paanong ugali niya, ikaw na ang bahalang... Kaya nga hindi lang ako ang tumitingin sa kanyang kabutihan dahil hindi ko siya kayang subaybayan. Maging si Martha at Deacon ay tumutulong na rin sa aming pagbabantay sa kanya. Nako, kung hindi lamang kay Mr. Craven, walang mag-aaksaya ng panahon sa isang batang tulad niya. Sinungaling ka pala, Deacon! Senyorita Mary! Senyorita! Ito na po ang hapunan niyo. Lumabas ka sa kwarto ko! Ano pong nangyari? Galit ako sa inyong lahat! Kay Mrs. Medlock, kay Binibining Makoy, pati na sa'yo at sa mansyong ito! At kay Deacon, galit ako sa inyong lahat! Lumayas ka! Labas! Labas! Walang may gustong nandito ako! Kabaitan lang sa isang taong dahilan! Kabaitan lang na isang taong dahilan! Hindi ko alam! Hindi ko yun alam! Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon?